Pero Toby Chanko, hindi mo kami mapapaniwala na si BBM walang alam dito. Wala talagang alam yun. Alam namin yun. Pero hindi mo kami mapapaniwala na wala siyang alam dito. At alam ko rin na meron kang go signal para sabihin niyang mga yan dahil hindi na rin nagkakasundo itong magpinsan na ito. Hindi, sabi nga ni Toby Chanko yung sa ICC may lusot pa tayo kahit papaano. Pero itong kay Inday, puta malabo ito. Hindi ko pipirmahan ito. O, di ba? Pero sa sinubukan po niyong pigilan yung liderato ng Kongreso. Ano po ang sagot sa inyo kung bakit nila itutuloy o tinuloy nung panahon yun? Okay. Alam na nila yung stand ko tungkol dyan. Kaya nung huling meeting, hindi na nila ako sinama dyan sa usapan nung impeachment. So anong ginawa ko? Hindi ako pumirma. Pero alam nila yung stand ko dyan. Ever since before, I've been very clear about my stand on the impeachment, no? O, Congressman, syempre, being expert ito si Toby Chanko sa impeachment dahil ito nga ang isa sa mga nag-impeach kay CJ Corona, alam niya, tinan mo, hindi na rin nakarecover yung career neto ni Toby Chanko dahil sa impeachment na yan ni Corona. Kasi lumabas na talagang pinulitika lang siya. So, lahat ng mga tao na nag-impeach kay Corona, namatay pa si Corona, forever silang hinahunt yung konsensya nila, forever na silang iyahunt nun, na pinulitika nila yung tao, hanggang sa ikinamatay na lang ng tao, yung pinaghirapan ng tao na karir niya, for a very long time, sinira lang ng politika ng mga kupal na mga congressman na ito. It will be forever hunts you. So, ayan, tingnan mo si Chang. Kaya sabi nga ni Chang ko, against ako, dyan sa impeachment ni VP Sara, alam nila na, pucha, kasi madaling sirain Si Corona at kung sino-sino pa yung mga na-impeach, madaling sirain. Pero itong mga Duterte, napakahirap kasi nga, mismong tao ang nagmamahal sa kanila. Kilalang kilala sila ng buong Pilipinas na nagmamahal sa bayan. Samantalang may mga kaliwat kanan ng pandarambong dyan, hindi natin pinakikialaman. Tapos itong mga tao na luminis, umayos sa Pilipinas, may resibo sa Davao, pipilitin nating pabagsakin dahil hindi natin kaya yung competition. Dahil si Romualdez hindi sanay na may kalaban na malakas sa politika dahil lahat ng kalaban niyan sa probinsya niya ay umaatras at mag-isa lang siya lagi, uncontended. Walang contention o wala siyang competition, wala siyang kalaban kapag tumatakbo siya sa politika. Gusto niya, pag nagpresidente siya, wala rin siyang kalaban. Hindi pwede yun. merong story ngayon from the House Sabi nila, I think it's in reaction to what you said, ano? Sabi nila, 86% daw of the congressmen who signed the impeachment complaint, nanalo naman. Nanalo? Opols kasi talaga to si Suarez Sabi nga ni Suarez, hindi naman naka-apekto Yung pagpirma ng mga hindi naka-apekto yung pagpirma ng mga congressman kasi madami sa kanila nanalo. Ayun na nga. These people, most of these people na nag-sign, corrupt. At iba ang usapan sa local government. Putangin yan. Iba usapan sa local government. Ibinibenta talaga ng mga Pilipino yung kanilang boto sa local elections. Kaya nga, yun yung gusto natin baguhin na attitude ng mga botante. Iba sa local, kasi konti lang yung tao na kailangan mong i-manipulate. Iba sa national. Kaya nga, pag national level, tingnan mo, napakalaki ng gastusan. Ang gastos ng isang party list, sa election tuwing tuwing tumatakbo sila o tuwing may midterm election or tuwing may election, putang ina, ang laki, as in billion ang ginagastos nila. At patago yun. Usually ang ginagawa ng mga party list, last minute, doon namimili ng boto yun, cash. O kasi nga ganyan sa national, ang daming tao, kailangan mo programa, makilala ka sa programa tsaka sa popularity. Tingnan mo si Bongo. Dahil sa napakadami niyang ginawa, dahil sa mga programa niya, pinoto talaga siya ng tao. Si Bato, ganun din. Dahil active, dahil galing sa mga Duterte, at dahil nga malaking tiwala sa mga Duterte, ayan, si Marcoleta. Sumikat si Marcoleta dahil
tumatayo. Kahit na ang dami-dami yung mga hayop sa Congress, tumayo. So popularity, image ang importante sa national. Eh diyan sa mga, sabi ko nga, congressmen are being voted by a handful of people. Konti lang. 1,000, 50,000, 200,000, that's it. Kayang i-manipula yun. How? Putang ina, bibili ka. Kaya ka nga ng urakot para may pambili ka ng boto Kaya nga kayo may ayuda para may pambili ng boto di ba? So mananalo at mananalo kayo, pero ibang usapan pagka national kapag ka national level na. Kaya akala nito ni Suarez, utak barangay chairman kasi. Kaya akala niya, porket nanalo yung mga congressman o ilan sa mga congressman na nanalo, pumirma. Tingnan mo yung mga malalaking congressman na exposed. Yung mga nasa Tricom, nasa Quadcom, tingnan mo, di ba sila yung laging exposed sa media? Sabi ko sa inyo, makikilala kayo. Ang problema, pag nakilala kayo, putya, meron ba kayong enough na nagawang maganda sa buhay nyo na yung pagkaka-expose sa'yo makakatulong sa'yo? It turned out, yung pagta-Tricom nila, yung pagka-Quadcom nila, it turned out, nakasama sa kanila. Look, sino yung mga natalo? Yung mga nasa Tricom, importante yung mga yun. Hindi ba? O sila Tambunting, yan yung mga nawala, yan yung mga malalaking congressman diyan. O kasi nga importante sa yan ganyan ang behavior ng tao sa pagboto at diyan sa mga ninyo, distrito ninyo, madali ninyong i-manipulate. Madali ninyong bilin talaga. Kaya ito si Suarez magyayabang lang mali-mali pa. Kung masasabi niyo, Ron? Okay, iba ang national, iba ang local politics, iba ang national politics, no? Ang local politics is based on the performance ng iyong representante, no? Ang national politics is based on perception. Okay? So ibang-iba 'yon, okay? At yung sinasabi, okay, bakit ba nila kailangan gawin? Hindi ko maintindihan kung bakit nila kailangan gawin. Ngayon ko lang natuklasan na yung aking duda nung unang-una pa lang kung bakit nila pinipilit yung impeachment na yan ay tama. And it was because of the conditional release. Sir, could you... Ano yun? Puta, nilaglag sila dito. Merong 3 impeachment, hindi nag-push through. Yung pang-4 nag-push through. Why? Because of the conditional release. Of what? Of budget. Hindi naman ito ibinayad sa kanila. Yung pagpirma nila ibinayad de pera. Ang ibinayad sa kanila is budget release para sa mga proyekto nila. At syempre, pag may proyekto, dahil nga liquidation by certification, napakadaling mangurap kapag ka congressman ka dahil nga doon sa sistema na yan. And this is coming from a congressman na alyado nila na nagka-impeachment, nag-push through yung impeachment, ipinush ng anak ng presidente yung impeachment dahil sa pera. So paano yan? Yung mga nagsasabi na mga vlogger na fake news ang mga Duterte supporters. Paano yan? Galing mismo sa inyo. Na kaya na inimpeach si VP Sara sa Kongreso ay dahil sa pera. Conditional release of budget. So, ibig sabihin, talagang itong si Romualdez, nagmalabis sa kapangyarihan niya. Siguro kaya nagsasalita na rin to si Toby Chanco sa sa media para mapalitan na yan si Romualdez. Matagal naman nang gustong palitan talaga yan si Romualdez. So, ito siguro ini-expose na si Romualdez as corrupt talaga na he will use yung pondo na dapat naman talaga para sa tao, he will use it, gigipitin niya yun
kapag hindi ka sumunod sa gusto niya. According to Toby Chanko, the reason why a lot of congressmen signed it, it's because of the conditional release of budget. Anong sabi ni Vic Rodriguez? There is no way na pipirma ka sa isang impeachment, articles of impeachment na hindi mo binasa. Kailangan when you sign it, naiintindihan mo yung nandoon. Wala nang panahon papaano ka nakakuha ng ganong kadaming pirma. Kung babasahin mo yung ilang pahina na petisyon para pirmahan mo, it will at least take you a day para sa ulo or at least man lang ma-internalize lahat ng mga nandoon bago mo pirmahan. Kasi you are acknowledging it pag pinirmahan mo na yon. So yun yung sinasabi. So Vic Rodriguez is correct all along na nagkabayaran talaga dyan. Kaya pumirma sila. Ito, sinasabi ni Toby Chanko. Could you continue that? Conditional release ng... Di ba, okay. Di ba saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. Ang Okay. nangyari, hindi nila sinunod, ang dami-dami lang ginalaw. Later on, nagpasa sila ng budget na ayaw ng Pangulo. Okay? Ngayon, So ito pa, isa. So nilaglag pa sila ulit ni Toby Chanko. Yung mga blanco-blanco sa BICAM, pucha, parang lumalabas talaga na itong Congress at itong Senate, ginoyo si Bongbong. Ginoyo si Bongbong. Ito pa yung sinasabi niya, yung nagsimula yan sa budget, di ba? Yung ginawa-gawa nila sa budget. Tingnan mo yung sasabihin ni Toby Chanko dito, yung ginawa-gawa sa budget. yung budget ng Pangulo. Ang Okay. nangyari, hindi nila sinunod, ang dami-dami lang ginalaw. Hindi nila sinunod, ang dami-dami nilang ginalaw. Later on, Nagpasa sila ng budget na ayaw ng Pangulo. nagpasa sila ng budget na ayaw ng Pangulo. Putang ina, ganun katanga si BBM. Ayaw niya, pinirmahan niya. Di ba? So nilaglag din siya dito ni Chanko. Putang ina, ang galing mo rito, Toby Chanko, ha? So ganun kabopol si Bongbong, ayaw niya nung budget, ba't niya pinirmahan? Mahina utak. Weak leader. Walang backbone. Ganyan ang putang ina. Yan ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon. At lahat ng ito ay nanggagaling sa isang kaalyado nila. Very close sa kanila. Actually, may posisyon sa samahan ng mga fraternity nila ng mga OGAG. At nilalaglag sila isa-isa. Congress, hindi sinunod yung budget na gusto ni Bongbong. Si Bongbong naman, pinirmahan. Tapos nagkabigayan ng pera para sa pirma, sa impeachment. Pucha, ano pa? Okay? Ngayon, because of lack of time, hindi na veto lahat ng mga hindi dapat na item na handon. Di ba? So, ang ginawa Video. ng executive is, di ba nagkaroon ng sinabi conditional release. We will Yes, sir. review That one. all the line items. So ano nangyari? May na-hold. Okay? So noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. So hindi ko mapatunayan nun. Pero for the record, nag-text ako na yan ang duda ko kung bakit nila ginagawa. So, coming from their own camp, na may bribery na nangyari. So, ano pang natin? Bakit kayo, tinan ninyo ha, if ganito katindi yung mga binitawan dito ni Toby Chanko, bakit si Inday Sara ini-impeach? Hindi ba, nakita mo kung gaano kakorap ang mga nasa gobyerno ngayon? Even one of their own are telling us kung gaano sila kakurakot. And yet, si VP Sara, yung isinasalang natin sa kumukulong mantika.
it doesn't make sense and it doesn't add up. At kung ikaw ay Pilipino, pinabayaan mo ito, kasapakat ka dito sa scam na ito. So wala na. This is a 26-minute interview and 6 minutes and 18 seconds pa lang. Pucha, ang dami na nating na-discover. Again, we are just reacting dito sa interview na ito na for public consumption naman because it's public in YouTube. So, I guess it's still within our legal rights na mag-react tungkol dito. And to me, putang ina, nakakatakot tong mga pinagbibitawan dito ni Toby Chanco. And it exposes both Congress, Senate, and the Malacanang of corruption. Na you're using people's funds. I mean, you are using the taxpayers' money para i-hostage etong mga congressman at mapapirma sila sa mga bagay na hindi naman talaga nila gustong pumirma. It's just that kailangan lang nilang pumirma doon para sa mga constituents nila. Taki mo ako, congressman, nangako ako sa inyo ng waiting shed. Mga 100 waiting shed sa distrito natin. At itong pera na gagamitin ko dyan, pera natin. Ngayon, hihingin ko yan sa pamunuan ng Kongreso, tapos sasabihin nila na, pirma ka muna. Bakit? Ano to? Hindi, pa-impeach si VP Sara. Hindi pwede. Kasi hindi ako pabor dyan. Bayaan nyo magtrabaho yung tao. Hindi ka pabor, ayaw mo pumirma. Wala kang budget, wala kang waiting shed. Siyempre ikaw, iisipin mo si Inday Sara o yung constituents mo na may pangako ka, mahal mo talaga yung distrito mo Pag wala kang, siyempre, mumurahin ka. Asan na yung waiting shed? Tagal-tagal na. Pwede mo sabihin hindi nga ako binibigyan ng budget. Putangin na ka pala Wala ka palang kwenta Hindi mo pala kaya paglaban yung distrito mo Ba't ka pa na yung binotong kupal ka? Di matatalo ka. Ano yung gagawin mo? Pipirma ka ngayon, makuha mo yung budget para doon sa putangin ng waiting shed na yan. Kaya lang gagawin mo ngayon dahil nga masama ang loob mo at dahil pucha feeling mo, tinarantado ka, yung kalahati lang ang gagastusin mo, yung kalahati ibuubulsa mo. Hindi ba? Kasi nga, banas ka na sa sistema Malinis ka, putangin ng yan, bababuyin ka. O di babuyin mo na rin yung trabaho. O sige, patayo ka ng waiting shed, putangin na yung kawayan. Yun na naman pinangako ko O tapos yung kalahati ng pera, akin na. Tago ko na, putangin ng yan. Total, baka hindi ako manalo sa susunod Ganito pala sistema dito. Kanya-kanya na nanakawan. Sir, in which case, if I may, in which case, are you saying therefore na Malacanang was not convinced of the need to pursue the impeachment at that time? Until now, I am 100% sure na hindi kumbinsido ang presidente. Bakit? On the day of the signing of the impeachment, I was with the president for a meeting regarding the alyansa. Magmula nung simula na nagpipirma hanggang matapos, hindi namin pinag-usapan. Hindi niya sinabi, bakit ka hindi pumirma? Pagkatapos, lumabas yung resulta, hindi man niya lang sinabi sa akin, Toby, naka 215 tayo. We never talked about it. Mm-hmm. Yeah. Isang beses na pag-usapan namin, I think 2-3 weeks after, siya yung nagtanong, ano ba yung nangyari? Bakit nila pinilit yung impeachment? Wala bang kalaban yung mga yan? Sabi ko, sir, hindi nga ako sinama, so hindi ko masasagot bakit na tinuloy. So, it means it was Martin Romualdez all along. It was Martin Romualdez. Wala nang iba, mga bossing. So, ang sumisira sa Pilipinas, ang sumira sa alyansa is yung greed ni Martin Romualdez. So, this is all Martin Romualdez. Klaro na ba sa inyo na even Bongbong Marcos pala, hindi siya interesado
paano ka naman magiging interesado? You're not running for office on 2028. Di ba? So, sino ang nanggugulo ngayon sa Pilipinas? Si Bongbong? Pinsan niya nanggugulo sa Pilipinas. Pinsan niya ang ginawang korap lahat ng mga congressman. Pinsan niya yung nang-hostage sa mga budget ng mga congressman, kaya yung mga congressman alipin. Klaro, from Toby Chanco o even Bongbong Marcos asked, ba't kasi tumuloy? Wala bang... Pero alam mo, hindi ako naniniwala, Toby. Binubudol mo rin kami. Binubudol ka rin ni Bongbong or binubudol mo rin kami. Tangina, anak ni Bongbong yung nagano eh. Si Toby Chanco, papaandaran mo pa yung tao eh. Gagawin mo pa kaming tanga eh. Kala mo, hindi ka namin mahuhuli Anak ni Bongbong Marcos yung nag-ikot ng papel. Tapos sasabihin mo, di niya alam. Sasabihin mo, ano siya? Hindi siya kasapakat dyan. Ulul! Tanginan nyo maglolokohan pa tayo Hindi nyo kami maiisahan. Toby Chanco, kahit anong pagliligtas mo kay Bongbong Marcos, which is alam ko na yun yung task na ginagawa mo. Kasi meron na talagang laban. Si Romualdez kasi meron niyang grupo na sarili. Si Bongbong meron din niyang mga defender na grupo. Mas malakas magbayad siguro si Martin. Kaya tinitira ka ngayon. Kaya ikaw ay ngayon... dahil nga, ano na yan, yung grupo na yan, sakmalan na sakmalan yan dahil sa, siguro, palakihan ng bigayan. O putya kayo ngayon yung nagdedepensahan. Ginapalabas mo na malinis si Bongbong Marcos para ang sisi lahat sa Kongreso. Pero sa totoo lang, putang ina, hindi ako naniniwala. Anak niya yung nag-push nung impeachment Anak niya yung nag-ikot ng papel para pirmahan Tapos hindi niya alam. Ibig sabihin, tinrider din siya nung anak niya. Ibig sabihin, kung nagtatrayduran kayo dyan, putang ina nyo, dapat mawala kayong lahat sa gobyerno. Magkakamag-anak kayo, tapos nagtatrayduran kayo, nagtatakipang kayo, putang ina nyo, pare-parehas kayong hindi matitino. Dapat mawala na kayo sa Pilipinas. Okay. Next. Okay. Fast forward. So, naka-hold pa rin yung mga conditional release. And up to now, I think there's mga 90 billion pa na naka-hold. Kasi talagang hinihigpitan yon. So, pinipressure nila ako na i-release yung mga infrastructure projects for conditional release. Sabi ko, hindi pa pwedeng i-release yan. Kasi nga, tinitignan pa kung yan ay mga legit projects. Hindi. Yep. But sir... Ang sabi nila sa akin, nung dalawang pumausap sa akin na pinapunta ni Speaker, pero naipangako namin yan, paano yung mga pumirma ng impeachment. So, Tapos na laban. Wala nang impeachment kay VP Sara dahil dito sa interview na to, sinasabi ni Toby Chanco that congressmen signed those na impeachment. So, invalido na yun. Pinirma nila impeachment dahil sa budget. Pinirmahan nila yung impeachment dahil sinasakal yung mga proyekto nila. So meron na kagad mali siya sa pagsasampa pa lang ng kaso ni Inday Sara. So bakit pa natin itutuloy? Di ba? Dito pa lang tapos na Kaya nga sabi ko nga sa inyo, after election, the shift of power will be really, really, really quick. And you see how quick it is? Ilang araw pa lang. 5 days after ng election, eto na. Nagkalabo-labo na sila. Nagtatrayduran na sila. Lilipat na ang mga yan dun sa kampo ng malakas. Sino yung malakas? Si Inday. So ngayon, gagamitin ko itong video, itong interview ni Toby Chanco. Papatawag ko siya sa Senado para patutuhanan lahat ng ito. O di ibig sabihin, yung impeachment ni VP Sara, hindi siya base sa mga ebidensya, kundi base sa politika. Diba? So wala na. Tapos na laban. Ngayon, yung mga vlogger na tanga, akala nyo hindi namin ito mapipick up. Paano nyo ngayon to pabubulaanan? Sasabihin nyo si Toby Chanco ganito, ganyan. May anak sa labas, putang ina. May galing mental.
Oh, si Toby Chanko, ganito, si Toby Chanko, ganyan. Eh, puta, kaalyado nyo yan, kakampi nyo yan. For the past 3 years, kakampi nyo yan. Oh, hindi ba? Bakit ngayon nyo lang ilalabas na sintu-sintu yan? Ngayon nyo na ilalabas na schizophrenic yan. O may bipolar disorder yan. O samantalang kinuha nyo pa yan as a campaign manager sa alyansa nyo. O paano nyo ngayon paniniwalain yung tao? O kasi nga, kalaban nyo na. Kaya nyo babatikusin na, ganon. O, pare-parehas kasi kayo ng ligaw ng bituka eh. O, ayan, sabi ko nga sa inyo, kapag kang isang hayop to eh, si Toby Chanko, kapag ang isang hayop, inako-corner, putang ina tumatapang yan. O, see what happened to the Dutertes. You cornered them. Ano nangyari? Tumapang sila. O, eto, si Inday Sara, tinan nyo gaano katapang. Tangina ninyo, hindi kasi kayo natututo. Mahilig kayong mangbuli, mahilig kayong gawa ng mga issue. Na puta na pag ibinalik sa mga mukha ninyo, magsisiiyakan kayo. O paano yan? Parang sinasabi na nito ni Toby Chanko na yung impeachment na yan nabuo dahil sa corruption. Yung impeachment na yan nabuo dahil sa tyranny. Dahil sa diktadurya. Oh. Kung naririnig to ng mga senador at nakita tong interview na to ng mga senador na maglilitis ng kaso ni Inday Sara, putang ina, baka una pa lang dismiss ko na yan. Oh, galing mismo sa isang congressman na mataas ang posisyon. Administrasyon pa. Ini-expose niya yung mga kasamahan niya na mga korap. Na ginamit si BP Sara para sikilin yung mga budget nila at si BP Sara para ma-release din yung mga budget nila. Pero Toby Chanko, hindi mo kami mapapaniwala na si BBM walang alam dito. Wala talagang alam yun. Alam namin yun. Pero hindi mo kami mapapaniwala na wala siyang alam dito. At alam ko rin na meron kang go signal para sabihin niyang mga yan dahil hindi na rin nagkakasundo itong magpinsan na ito. Kasi pare-parehas na kayong may mga personal na interest. Kaya ganyan, nagkakalabo-labo na kayo. O, yun ang katotohanan dyan mga bossing. So dito pa lang, wala na, tapos na laban eh. Oo, panalo na tayo sa impeachment ni BP Sara. Dito pa lang sa interview na to, kung gagamitin tong interview na to sa Senado. Tangina, sampal yan sa mukha ng mga prosecutor dun eh. Nila Chua. Chua, putang ina, pumirma ka pala dito dahil lang sa budget eh. Paano mo kami papaniwala na talagang si Inday Sara kriminal? Eh kung kriminal ka din. So nag-report ako kay Presidente, Sir, kung ako, checkin muna natin kung legit yan. Pero pine-pressure ako, ang sinasabi nila, yan daw, ipinangako nila. Ang sagot sa akin, Presidente, wala tayong pinangakong ganyan. So sabi ko sa kanya, Sir, ito na yung sinasabi ko. Ginawa na impeachment so that they can pressure the executive na pinapirma namin tong mga to para ma-release yung mga conditional release. So ibig sabihin, binenta nila yung political capital ng Pangulo. And yet the first person to sign the impeachment complaint was Congressman Sandro Marcos, which is why it was widely seen, sir, na meron tong blessing ng Malacanang. Imagine, even Martin Romualdez, congressmen, nung 19th Congress, all of them denied this. All of them denied this. Until today. Ngayon, Congress, can you still deny na wala talagang pressure yung pagpirma nyo dyan sa impeachment ni VP Sara after this revelation by Chanko? Can you still deny? Putang ina, kakapal ng mukha nyo pag dininay nyo pa yan. Kung ako siguro naririnig ko to, tangina, lumulubog ako sa upuan ko. Lalo na kung pumirma ako doon. Nakakadiri kayo. Tangina nyo. Ilalabas ulit natin yung mga pumirma, kung sino-sino yung mga kupal net, kung sino-sino pa yung nandiyan dyan. Sabi ko nga sa inyo, ilalatay yan sa inyo. Hindi habang panahon nasa kapangyarihan kayo. Lagi niyong tatandaan yan. Matatapos at matatapos yung kapangyarihan. Mantakin mo kayo, 3 years pa lang natapos na yung kapangyarihan nyo. 3 years pa lang nagsishift na yung kapangyarihan towards Sara Duterte. Yari kayo talaga. Kaya ngayon sinasabi ni Haydarian na yari talaga. Yari kayo talaga. Tang ina ninyo lahat kayo. Kayo, Torre, Abalos,
Lahat ng mga kahayupan nyo, Marbil, putang ina, eto na. Napapaisip na siguro kayo ngayon, shit. Paktay tayo. Ikaw, sino yun? Si Jean Pardo? Nako. Tangina, magdasal na kayo. Malapit na, malapit na. How do we reconcile these two things? Okay, I had a private conversation with Congressman Marcos, but let's leave him out of this kasi hindi naman siya yung talagang pasimuno nito eh. Ang tingin ko naipit rin siya dito eh. Sir, could you at least qualify that? What do you mean by Could you naipit please, siya dito? pakiulit lang. Hindi, okay. I had a private conversation with him. Yes, sir. Regarding this. Let's leave him out of this kasi hindi naman siya yung nagpasimuno ng impeachment. Sa tingin ko, na Ang sabi sa... So, ayan na. Ang mga hudas, naglalaglagan na, umiiwas na. So, umiiwas na ang Malacanang. Wala kaming alam, John. Tangina, ipin down mo yan sa Congress, Brad. Pucha, may sweldo ka. So, ngayon, it's the Congress ang may kasalanan. Pero, Toby, nek-nek mo. Si Sandro Marcos, anak ni Bongbong Marcos. At sinabi pa nga ni Bongbong Marcos after, di ba, na naglumapit ang anak niya sa kanya. At ang sabi niya sa anak niya, gawin mo yung constitutional mandate mo. O hindi ba? Yun nga yung kanyang constitutional mandate. Kaya tinuloy nila yung impeachment. At wala daw siyang magagawa ron. Therefore, alam ito ni Bongbong Marcos is just trying to wipe his hands clean. Dahil po siya alam nila na kiss of death talaga itong ginawa nila. It's a suicide attempt na talagang successful na suicidal talaga ito. It's as if you're shooting your own foot. Di ba? Parang ano yan eh. I mean, you're shooting your leg. Ganun yun. Pucha yan. So ngayon, nag-iiwasan na sila mga bossing. Palakpakan natin sarili. Sabi ko nga sa inyo, may silbi itong ginagawa natin. Itong paghimay-himay natin sa mga galawan nila. Yung pagbabantay natin sa mga kilos nila. May silbi yan. At ito na yung silbi niyan. Isa-isa na silang nagpupulasan. Isa-isa lang silang umiiwas. Nawala na ang kanilang mga angas. Yari. You're saying So you're refuting kasi yung sabi ng iba, part of the reason daw na hindi lumabas nga, hindi nagkaroon ng sweep yung alyansa, hindi daw na-roll out yung administration machinery. No. One of the reasons, Sean. Okay, paano ma-roll out yung administration machinery when the candidates themselves were fighting for survival? Hindi ba? There is a negative sentiment. Ikaw tumatakbo ka. Will you take the risk? No candidate will take the risk. He will think first of his own survival. Di ba? How can you, lalo na kung emosyon ang nananaig sa tao. Kasi emosyon, hindi mo pwedeng paliwanagan yung emosyon. So kung ikaw kumakandidato, kahit sabihin mo na mahina yung kalaban niya, will you take the risk? Yung impact, isa pa sir na tinuturo nila, yung impact nung controversy over the national budget na kasi ang pinaka-direct hit talaga doon yung House eh. You think may tama yon yung observation na yon na may impact nga siya doon sa nangyari sa alyansa? May impact yung okay. Yung doon sa national budget, ang sinasabi ko, ang problema ko doon sa national budget is yun na naman, wala namang kasalanan ng presidente doon later on, nung napunta sa kanya, pati siya nagkaroon ng hit yung political capital niya, di ba? At syempre, pag nagkaroon yung hit ng political capital ng presidente, pati yung endorsing power ng presidente, magkakaroon ng hit, di ba? That's the natural consequence. Pero, tignan natin. Obvious naman si Toby Chanko na talagang nililigtas mo lang si Bongbong Marcos dito. Sir, there's no salvaging.
Parang wala na, hindi mo na kayang isalvage itong career ni Bongbong Marcos. I know na you have a go signal. I know na gusto ninyong ipin ito sa Kongreso. Pero if naniniwala kami doon. Because before mo pa naman sabihin yan, alam na namin yun eh. Yung sinasabi mo ngayon is ano na lang, validation na lang yan doon sa mga balitang natatanggap namin. So hindi fake news ha. NBI at kung sino man, police, hindi fake news ha. Yung mga ano pala, ito coming from one of them na totoo pala talaga na may mga hocus-pocus dyan. Okay, so it's a validation. Alam na namin yan, pero it's a sigh of relief kasi we are correct all along. So yung mga sinasabi na fake news yan, fake news peddler kayo. So ito yung hindi fake news. Na yung sinasabi yung fake news namin is totoo pala. So paano nyo ngayon i-twist yan? But anyways, wala naman kayong kayang i-twist even before yung mga vlogger na yun, mga tanga naman yan. Okay nang ina, wala nga mga may presentang magandang ginawa ni Bongbong yan, kundi pang-aaway lang sa mga kapwa nila vlogger eh. Hindi nga namin sila pinapansin kasi putang ina masyado kaming busy exposing this government sa weakness eh. Kasi they cannot even counter yung ating yung ating mga tawag dito, yung ating mga inputs o yung ating mga commentaries about what's happening. So wala yan, mismatch. Hindi talaga ubra. Pukin ng ina niyan. Kahit sa ang aspeto, walang sinabi talaga. Itong putyang ina. Ito paano nyo ngayon to ipapaliwanag sa taong bayan itong mga ganitong mga pinagsasabi ngayon ni Toby Chanco. Diyos ko, kahit na ano pang sabihin mo, hindi mo na masasalvage yung karir ni Bongbong Marcos, sir. Hindi mo na masasalvage yung karir ni Bongbong Marcos. Ano na yan? Bagsak na talaga yan. And itong mga susunod na taon, wala siyang plano for the past 3 years. Definitely, wala na yung plano for the next 3 years. Kasi kung magtatrabaho talaga yan, ang trabaho talaga ng presidente, unang 3 taon. Kung hindi yan nag-click ng unang 3 taon, ano yan, talagang hindi na yan, wala nang gagawin yan na matino. Kasi palabas na yan siya eh. Magbabalot-balot na yan ng mga gamit niya eh. So kumbaga, magta-turn over na lang yan ng trabaho eh. Kung may trabaho siyang turn over, putang ina niyan, wala kang ginawa yan eh. So Sir Toby, maraming salamat sa mga revelasyon mo. Nagkaroon kami ng kumbaga validation, pero sir, pasensya na. Hindi mo kami maloloko. Yung paglinis mo sa pangalan ni Bongbong Marcos, putang ina, palagay ko, it will take you 2 decades. Para yung mancha na yan, mapaputi nyo pa. Mahirap na. Sabi ko nga sa inyo, 50 years na naghirap ang mga Marcoses dahil sa kasalanan ng tatay nila. And binigyan natin sila ng pagkakataon for a clean slate. Na talagang yung 50 years na ginawa nilang paglinis sa pangalan nila, pag-revise ng history, binigyan natin ng pagkakataon ulit, putang ina, madumi talaga. Bopols talaga, wala talagang silbit, wala talagang kwenta eh. So never again, hindi lang ito sigaw ng mga makakaliwa at ng mga aktivista. Sigaw na ito ng buong Pilipinas. Never again to any Aquino and never again to any Marcos sa national government. O siya, tapusin na natin ito. Maraming salamat sa inyong mga panonood. Mabuhay kayo. Mahaba pa itong interview na ito. Gagawa tayo ng isa pang content tungkol dun sa iba pa niyang mga sasabihin. Pero sa ngayon, masaya tayo sa ating mga narinig. At this is a small victory para sa atin, para sa kakaharapin na impeachment ni VP Sara. I hope na yung kanyang kampo ay gamitin itong revelasyon na ito ni Toby Chanco on live TV. Hindi na sila makakatanggi dito. Para sabihin at gamitin at patunay na itong impeachment kay VP Sara politically motivated dahil sa kaswapangan nito ni Romualdez. And I hope na mapalitan na si Romualdez sa speaker kasi parang gusto pa rin nung mga nasa kongreso na siya. Alam naman natin, busog. Mga patay gutom sa pera katulad sinasabi ni Chanco, di ba? Sinisikil yung pera, kung gusto mo ng pera, kaibiganin mo si Romualdez. Yan, nanggaling mismo yan sa
Galing mismo yan dito sa interview na to. Bahala na kayo. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.